Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Back-to-back loss na ulit na naman. At yung kulang kay Soto, ito na kaya. 5 sunod-sunod na talo ng Koshigaya Alpas. Pero mukhang mas masakit yung talo nila sa back-to-back game kontra Kyoto Hanaris. Na para bang naulit yung talo nila kontra Fighting Eagles Nagoya. Nakulang din po sa import. Although na-split nila yung laban na yon. Pero dito sa Kyoto Hanaris, natalo sila ng 2 sunod. Na ang tinutukoy ko rito, kulang sa import ang Kyoto Hanaris. Kontra ito sa kumpletong Koshigaya Alpas at meron silang height advantage. Assuming na hindi na naman pumabor yung mga tawagan sa Koshigaya Alpas. At sang katutak na free throw ang inaward sa Kyoto Hanaris kontra po sa Koshigaya Alpas. Na sa aking pong opinyon, kulang sa import ang Kyoto Hanaris. Bakit hindi na capitalize at na-take advantage ng Koshigaya Alpas yung kahinaan ng Kyoto Hanaris sa 2 laban na yun? Pwede nating masabi, malas talaga kasi bilog ang bola. Pwede rin na overconfident ang Koshigaya Alpas dahil nga butas yung lineup ng Kyoto Hanaris. Or walang change of game plan si Coach Ansay. Na kahit nga maganda pa rin ang naitalang mga numero ni Kai Soto, ay hindi pa rin sapat yon para makakuha kahit isang panalo ng Koshigaya Alpas. Na dito nga po parang pumapasok sa aking isipan, maaring sa inyo rin, na wala pa rin killer instinct or knockout punch si Kai Soto. Na ibig ko pong sabihin, sana dinadala niya na yung Koshigaya Alpas sa mga panalo. At yung gigil lalo na sa mga dying minutes, na dapat siya yung inaasahan at inaako niya, lalo na yung mga crucial shot na posibleng magpanalo sa kanyang koponan na Koshigaya Alpas. Pero kung pag-uusapan natin yung mga numero, wala nang problema si Kai Soto, maganda na yung kanyang mga stats. Pero yung mas katanggap-tanggap, bukod sa maganda na yung mga figures mo at numero, mas magiging impresibo sana na kung makukuha mo rin yung panalo para sa iyong koponan.